Praise yan, hallelujah. Sa pinagpapala ko sa aming lahat, mga kapatid. Yan, inanayahan ko lahat na tumayo. Yan, maulan po ba ang panahon? No, maulan. Pero sa pangalan ng Diyos ay tunay na umulan ng pagpapalang biyaya. Amen! Sa palagas sa palakpak sa ating Diyos buhay. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Lord! Thank you, Jesus! At pakibati ko ang mga katabi ng tutang sa you are Chalito. Blessed and highly favored by God in Christ. Amen! Kapag yung katabi mo, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Yan, ikaw ay pinagulanan ng Diyos. Amen! Wala rin posible sa Diyos natin. At sabi po sa Philippians 4:13, na ang lahat ng bagay ay magagawa natin dahil kay Kristo na siya nagbibigay ng lakasan. Kaya naman tayo ay umawit at magburi sa ating Panginoon. Oh,
Ay sabi niya ng ating Panginoon, lahat ay posible sa ating Diyos na buhay. Kayo po may naniniwala mga kapatid? Amen. Sabi po ng turo sa atin, we walk by faith and not by sight. Salamat Lord. Mga kapatid, ano mga pinagdaraanan, anong sakit man niya, kahirapan, pagsubok mga kapatid. Sinasabi po ng Biblia, tayo manatili dahil si Jesus ang ating pag-asa. Maraming salamat Panginoon dahil ang lahat ng bagay na imposible sa iyong mga anak ay posible sa iyo. Maraming salamat Panginoon. Ikaw ay napakabuti. Tunay na wala kang katulad sa aming mga buhay. Tunay na mga kapatid, tayo ay patuloy na umawit, tayo ay patuloy na umindak, sumayaw, umalakpak sa ating Diyos na buhay. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang mapagay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon naman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Ibig ko man ang awit sa mundo, di kayang ilarawan sa dakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kung maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang mapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Isa pa rin natin
ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Wala kang kapulan, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang matulad. Wala nang kakatay sa'yo, ikaw ang Diyos na walang maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Lahat Panginoon, wala kang katulad, Panginoon. Ikaw pa rin ang aming Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman. Tunay na hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Ikaw ay tapat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabila ng pinagdadaanan ng iyong mga anak, Panginoon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon, na patuloy namin pinangahawagan, Panginoon, habang kami nakayapak sa lupa, Panginoon. Sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang unos, anumang problema, Panginoon, tunay na ikaw, ang tunay na Diyos, na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Hallelujah, puri ka, Panginoon. Talagang napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa tinapos mong gawa sa krus. Salamat. Dahil ito'y sapat ng Panginoon. Salamat dahil ang tinapos na gawa, Panginoon. Kinagaling mo, Panginoon, ang uri, anumang uri ng sakit at karamdaman ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinaginhawa mo ang aming mga buhay, Panginoon. Pinatawad ang aming mga kasalanan, past, present, and future, Panginoon. Pinatawad mo ito. Maraming salamat sa sundulang biyaya, Panginoon. Tunay na napakaganda ng regalo na aming natanggap mula sa Ama. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na bulang ang salamat. Sa bilang salamat, thank you po. Sa namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng mataas na pagpuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila, Panginoon. Maraming salamat kay sa iyo lamang. Thank you po. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagpangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat yung sabi na, Amen! Hallelujah! Tunay po ba na wala po talagang katulad ng Diyos? Wala po natin ang Panginoon. Ito po yung katulad ng Diyos, hari ng mga hari, kataas-taas ng Diyos. Hallelujah! Come on, once again, clap your hands para sa kabuti ng Diyos at para sa katulad ng Diyos. Praise God, the house of the Lord. Amen! Amen! Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Sa hindi po nakakaalam kung ano po ang sanito po ay deep word. Ang meaning po niya ay blessed and highly favored. Okay? Kung meron po tayong gustong mangyari sa buhay natin, ay siyempre gusto natin pinagpala. Sige, pabibili ko kayo, gusto niyo po ba pinagpala o sinumpang buhay?
Pinagpalang buhay, di ba? Kaya lagi po nating sinasabi at dinideklara that we are child. I am blessed and highly favored. Sabay-sabay nga po natin sabihin, naniniwala po ba kayo na kayo ay pinagpala? Amen! Do you always believe that? Do you confess that? Do you confess that every day? Let's do that today. Let's shout, I am Charito! I am blessed and highly favored! I am a child of God! Sa malakas na palakpak na sa ating Panginoon. Tayo po ay lagi nagsasalita ng mga salita ng buhay. Napag-aralan nga po natin ang sabi ng Diyos, kung ano ang naririnig ko na sinasabi mo, yun ang aking gagawin. O pagkakataon natin, sabihin natin ang mga bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay. Hindi yung mga bagay na ayaw nating mangyari sa ating buhay. Maghihirap ako, mamamatay na ako, magkakasakit ako. Marami pa. Minsan, pag tinanong ka tungkol sa iyong financial, sabihin mo, wala nga akong pera eh. So, dapat lagi mo sasabihin, marami kang pera. Amen? Talakpakan mo lang ang yan po ang salita ng buhay. Sabi po ng Diyos, kung anong narinig ko na sinasabi ninyo, ay siya kong gagawin. Okay. Today we're going to talk about biblical faith, theology, and practice. Let's commit this verse to the Lord. Ay lahat po yun natin. Aming kamadakilan Diyos ng makapangyarihan, salamat po Panginoon sa lagi po inyong pagsama sa amin sa pag-aawitan. Lagi po namin kasama ang inyong banal na presensya kahit saan man po kami magpunta. Salamat Panginoon, ikaw po ay aming dinadakila at itinataas sa iyong pangalan sapagkat wala kang katulad sapagkat ang iyong pangalan ay karapat dapat pupurihan, pasalamatan sa mga. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makapag-aaral ng iyong mga salita. Itago mo lamang po sa inyong likuran ang inyong makapaglingkod. Ano man po ang aming sabihin gawin, ibigay ng kapurihan sa inyong mga halapahan. Sa iyo po Panginoon na mataas sa papuri sa pangalan ni Jesus na natin nagsabi ng Amen. Para pakagawin natin ang Panginoon. Hallelujah. Palagi po natin sinasabi sa inyo mga kabiyaya na kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Ang pagkawalan po ng pananampalataya ay isang pagkatalo ng mga tao. Pag wala kang pananampalataya sa mundo ito, talunan ka. Okay? Without faith, there is no victory. The good news is we have faith because we are child of God. Naintindihan mo? Pag walang pananampalataya, wala ka pong tagumpay. Pero ang good news, dahil tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, sumasampalataya tayo sa ating Panginoon, kinikilala natin ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya. Last week, we learned unbelief is not the absence of faith, but a counterforce against faith. Ang problema po natin ay hindi po pananampalataya. Ang problema po natin ay ang ating unbelief o yung pag-aalinlangan, pagdadalawang isip. Meron pong ibang klase ng unbelief at may iba't ibang sukat ng unbelief. Sabi po ng science, mga kabiyaya, ang 10% lamang po ang naaalala natin sa mga nakaraan natin aralin. Okay? Sa mga pag-aaral po natin nakaraan, 10% lang po ang lagi po natin naaalala. Kaya po dapat ipaalam sa inyo ang mga bagay-bagay. So, pwede rin po para ito sa mga hindi naka-attend last week, medyo nakakasabay po sila sa mga susunod na talakayan. Dahil ang tao, kaya hindi po, ilang oras po kami nagsasalita dito mga pastor? Minsan 1, no? Minsan pag napapasarap, maabot ng 2 hours. May isang oras. Okay? Pero sa dami po ng aming sinasabi sa inyo, kung minsan 10% lang po yung nakukuha ko nito. Hindi nyo naman po lahat naiintindihan. Hindi nyo naman po lahat
nakukuha. Kaya nga po yung gusto niyo, take down notes, yung gusto niyo, nag-picture ng mga slides. 10% lang po talaga. Dahil ang tao, minsan marami pong alalahanin sa buhay. Marami pong ng problema. Okay? Maraming naglalaro sa kanyang isipan. Mga bayarin. Okay, marami yan. Mga bayarin, mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Maraming dumarating na kaibigan. Ewan ko, kaibigan ba yun? Si Jonah at si Judith. Jonah at Judith na. Okay. Ewan ko, kaibigan ba yun? Sa dami po ng ating iniisip, kung minsan, nawawalan po ng space sa ating kaisipan yung mga tinuturo ng pastor o yung mga napapakinggan natin sa church. Okay, so pinakamaganda po ay iwaksi po muna natin ng lahat ng agam-agam sa inyong isipan. Amen? Okay, doon niyo po muna ang inyong pag-iisip at atensyon sa salita ng Diyos. Maraming nasikaso, maraming iniisip, kaya minsan nakakalimot po tayo. Kaya kami po ay patuloy namin pinapaalala sa inyo. Dahil baka minsan isipin niyo, si Pastor, kakaturo lang yan yung last week, tinuro na naman. Tapos kakaturo lang yung last week, tinuro na naman. Mga kapatid, repetition brings retention. Okay? Inuulit-ulit po talaga natin ito para ito ay bumakat sa ating kaisipan at mamakat sa ating pagkatao. Amen? Amen. At wala naman po kayong magagawa dahil hawak po namin yung mikropono. Okay? At kahit magpaalala kami ng paalala sa inyo, ay kailangan po tanggapin na lang po natin dahil ito po ay para po sa atin lahat. Amen? Parapakan po natin. Our problem is not faith. Our problem is unbelief. Hindi po faith. Meron na po tayong faith. Napag-aralan po natin last week, we have the same kind of measure of faith. Meron tayong iisang uri ng pananampalataya. Yung pananampalataya yung ginagamit ng mga alagad ay siya rin namang pananampalataya na meron tayo. Unbelief is not the absence of faith, but a counter force against faith. Pinaliwanag din po natin na mayroon tatlo na causes of unbelief. What are the causes of unbelief? The causes of unbelief, number one, ano po sabi dyan? Lack of knowledge. Number two, wrong knowledge. Number three, natural knowledge. Dito po sa tatlo na ito, ang pinakamahirap po ay ang pangatlo, yung natural knowledge. Dahil yung lack of knowledge, pwede po natin gawa ng paraan. Mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, then you have knowledge. Okay? At yun naman pong wrong knowledge, identify wrong knowledge, cast it out, buwagin mo, alisin mo, and listen to the truth based on what the Bible says and only listen consistently to the Word of God. Yun po ang solusyon. Alisin po natin ang mga maling kaisipan, maling kaalaman para at mag-stick lang po tayo sa katotohanan para hindi po mamalik ang ating kaalaman. Ito po ang pinakamahirap sa lahat, ang ating natural knowledge, yung number 3. Ito po yung pinag-aralan natin last week, yung natural knowledge. Dahil ang info nito ay ang sinasabi ng ating 5 natural na pandama. Ay, ano yung ating 5 natural na pandama? Yung sense of sight, hearing, smell, taste, and touch. Na pinamumuhay natin dito sa mundo. Na pag naamoy mo, yun ang natural knowledge. Pag nahawakan mo, yun ang natural knowledge. Pag nakita mo, yun ang natural knowledge. Pag narinig mo, yun ang iyong natural knowledge.
At pag ginamit mo yan, yung natural knowledge at ididikit mo sa iyong faith, wala pong mangyayari. We must disable our 5 natural senses. Kailangan po natin disable para po makaalagwa ang pananampalataya. Kaya nga, napakahalaga sa ating pinag-aaralan na walk by faith and not by sight. Sabi po sa kanta kanina, ano yung lyrics ng Tagalog? Yung I'm not gonna live what I see. Ano sa Tagalog? Yung maganda, hindi ako aasa sa nakikita. Hindi ako aasa sa nakikita. I'm not gonna live what I see. I'm not gonna live what I feel. Sa nararamdaman. Hindi po tayo talaga dapat umasa sa ating nakikita at hindi po tayo dapat talaga umasa sa ating nararamdaman. Unbelief is not the absence of faith but a counter force against faith. Yan po yung ating natural 5 senses. Sense of hearing, sense of touch, sense of taste, sense of smell, and sense of sight. Ito ang ating limang natural na bandama na gamit natin sa natural na mundo. At meron tayong pang-anim na pandama. Ano po yun? Sense of faith. At yung sense of faith natin, mga kabiyaya, ay nasa spiritual na mundo. Dalawa po ang mundo natin. Hindi ko alam kung tatlo ang mundo nyo. Kami dalawa lang. Kasi yung iba sinasabi, merong sariling mundo. Pero sa totoo lang, sa standard, dalawa po ang mundo natin. Sa mga tumanggap sa Panginoon, isang natural world at spiritual world. Pinaliwanag ko po yan last week. Okay? Natural na mundo at supernatural na mundo. Okay? Dalawa po ang mundo natin. Kaya dapat po natin timbangin kung ano ang dapat nating damputin. Kung ano ang dapat natin talagyan. Kung ano ang dapat natin takbuhan. Yung natural na mundo ba o yung spiritual na mundo. Huwag na nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng dalawang mundo. Natural na mundo at spiritual na mundo. To deal with unbelief caused by natural knowledge, atin pong napag-usapan, you need to understand 3 principles. Number 1, ito po yung napag-aralan natin. Faith and sight are never compatible. Hindi po talaga sila tugma. Yung nakikita mo sa pananampalataya, hindi po sila tugma. Okay? Sinabi ng Diyos sa sinasabi ng mundo. Sabay-sabay nga po natin basahin. Dealing with unbelief causes by natural knowledge. Number 1, faith and sight are never compatible. Faith and sight are never compatible. Hindi po talaga sila magkatugma. Wala tayong magagawa. Iba ang sinasabi ng natural at iba ang sinasabi ng spiritual. Iba ang sinasabi ng natural lang, iba ang sinasabi ng supernatural. Kaya depende sa iyo kung ano ang ating kukunin. Kung minsan tayo ay madalas nakabase sa ating pakiramdam, minsan pabago-bago, depende sa panahon. Pag maganda ang panahon, sigurado maganda rin ang iyong pakiramdam. Pag masama ang panahon, pangit ang panahon, sigurado pangit rin ang iyong pakiramdam. So siguro, ngayong umaga dapat may sa ibang mga tao, siguro ngayong umaga dapat may mga schedule mag-jogging, mag-badminton, pero naulan. Nasa bagay na lang, at tinamad na lang. Sumama yung pakiramdam. Imbis na sana magiging masaya sila. Okay? So, hindi tugma sa salita ng Diyos ang ating pakiramdam. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Ano man ang panahon, pangit ang panahon, masungit ang panahon, maganda ang panahon,
mananatili ang salita ng Diyos ay maganda. Mananatili ang salita ng Diyos na nakatindig. Amen? Hindi po nadadala ng kung ano-anumang panahon. Magulang man ng mundo ang salita ng Diyos ay hindi magbabago, mananatili, magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ang ating pakiramdam ay nagbabago sa ating kinakain. Tama po ba? Subukan mong kumain ng 1 kilong sili. Siguro may nangyari sa'yo na hindi magandang pakiramdam. Subukan mong kumain ng 1 sakong sibuyas. 1 sakong sibuyas. Habang pinapalupan mo pa lang yun, umiiyak ka na. Okay, so hindi maganda yung pakiramdam. Subukan mong kumain ng 1 galong ice cream. Ay siguradong hindi maganda kung yung pakiramdam. Okay? So mga tuloy ng ating feelings ay very subjective. Pag maganda ang panahon, maganda ang kinakain, pangit ang kinain, pangit ang panahon, ay doon siya bumabase. Okay? Pagtrato sa atin, minsan hindi ka na itrato ng maganda, sumasama ang pakiramdam. Kung minsan naman maganda ang trato sa iyo, gumaganda ang iyong pakiramdam. Amen? Pag binastos ka, pag pinagbigaan ka, tinrato ka ng hindi maganda, hindi rin maganda ang ating feelings. Ang ating pakiramdam ay pabago-bago, in and out, kaya hindi natin maaaring labanan ang pananampalataya at pakiramdam. Hindi natin pwedeng tayuan or piliin silang dalawa. Yung pananampalataya at pakiramdam, hindi po talaga sila compatible. Pag pananampalataya, dapat pananampalataya. Pag pakiramdam, good night. Kung pipiliin mo ang iyong pakiramdam. Sabi ng Bible, magaling ka na. Sabi ng feelings mo, hindi pa. Okay? Pag-aralan po natin last week, ano pong verse, siguro naman natatandaan niyo po yung verse na lagi po namin pinapakita dito, Bible Scribes, you read it. Saan po ba nakalagay? 1 Peter 2:24. Markahan po ninyo yan sa inyong Biblia. Ang sabi po doon, ay, by whose stripes you were healed. Amen. Pero sabi ng feelings mo, hindi pa. Masakit pa. Maga pa. Okay? So, biglang papasok ang natural na pag-iisip sa atin. Bakit mo sinasabi na magaling ka na, maga pa, masakit pa? Okay? Yung feelings mo, ang hirap ng tumalo ang hirap ng bumangon ang hirap ng magkakad Pero ang sabi ng Diyos, you were healed. Di ba meron tayong dalawang mundo? Nakakuha niyo po yung dalawang mundo na sinasabi natin? Isang natural na mundo at isang spiritual na mundo. Sa natural na mundo, ang sabi masakit pa, maga pa, pero ang spiritual na mundo, ang sabi, magaling na. Hindi po sila magkatugma. So ikaw, ano yung dadamputin sa dalawa? Bakit mo sinasabi na magaling ka na, hindi ka pa nga magaling? Sabi ng medical report, ikaw daw ay may cancer. Sasabihan ka tuloy ng sinungaling pag dinitala mo na ikaw ay magaling. Tingnan po natin itong faith and feelings are never compatible. Sabi po sa 1 Peter 2:24, yung dilaw, by whose stripes you were healed. Ibig sabihin po dyan, healed, magaling na po ba o hindi pa? Magaling na. Hindi po sinabi dyan na not being healed, not will be healed, not being
yung pinoproseso, not will be sa future. Ang sabi po dyan, by whose stripes you were healed. May ed sa huli. Ngayon ito. Ramdam ko masakit pa eh. Sabi ng doktor sa akin, hindi pa ako magaling. Hindi pa ako magaling, sabi ng doktor. Professional yun. Pagkatapos ng Diyos, doktor po ang nakakaalam ng ating katawan. May espesyalista sa mata, sa puso, at sa iba pang parte ng ating katawan. Binigyan sila ng Diyos ng karunungan upang ito ay maunawaan. Kung meron tayong paniniwalaan dapat sa mundong ito, doktor yun. Diba? Pa-check up tayo. Sinabi ng doktor, may kang sakit. And then, nagkaroon ka ng medical report, meron ka ng sakit. At hindi ka pa magaling. Pero ang sabi ng biblical report, by whose stripes you were healed. Pag sinabi po bang healed, magaling na o hindi pa? Magaling na. Pero may sakit ka pa rin. Hindi ka pa rin magaling sa natural. Pero ang sabi ng spiritual, magaling ka na. Kung paniniwalaan mo magaling ka na, ang tawag po doon, faith. Yan, faith po ang tawag doon. Pag pinaniniwalaan mo na magaling ka na. Faith po ang tawag doon. Ngayon, sasabihin mo, lagi mo i-declara, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako. Pero sa totoo hindi pa, hindi ka nga makalakad eh. Narinig ng asawa mo, anong sinasabi mo? Hindi ka nga makatayo at makapunta ka sa iyan, tapos sasabihin mo, magaling ka na. Sabihin ng mga kapitbahay mo, anong sinasabi mo dyan? Hindi ka pa magaling. Kitang-kita ko, hindi ka pa magaling. Hindi po nila maiintindihan ang mga bagay na mayroon tayo. Why? Dahil tayo po ay nakakita ng mga bagay na hindi nila nakikita. Ito po, kitang-kita natin. Sinabi ng Diyos, by whose stripes you were healed. Hindi ka po nagsisinungaling. Sasabihin sa'yo, alam mo, sister, sinungaling ka. Sabi mo, magaling ka na, pero hindi ka naman magaling. Diba? Baka minsan yung iba sa inyo, nahihiyang magdeklara. Okay? Na ako, mayaman na ako, marami akong pera. Dapat po natin sabihin nyo. Doon sa kontra na lagi natin sinasabi na wala akong pera. Aminin nyo sa akin, ilang beses yun ang sinabi na wala akong pera. Oh. Di ba? Minsan nakakasanayan natin na kunwari, nandito kayo sa mall, may nakita kayong isang bagay na kailangan ninyo, sasabihin nyo wala kayong pera. Huwag nyo kung sasabihin nyo wala kayong pera. Sigurado, kahit piso, wala kayo, nakarating nga kayo ng mall. Sigurado, may pamasaya kayo pa uwi. O, di meron kayong pera. Huwag nyo sasabihin wala. Pag sinabi nyo wala, wala ka. Sabihin nyo lagi, meron. Sabihin nyo lagi, marami kayong pera. Para karamdaman. Ikakita natin, ramdam na ramdam mo, feel na feel mo, masakit pa, feel na feel mo, hindi ka makabangon. Feel na feel mo, magapa. Pag naanin, masakit. Tapos sasabihin mo, magaling ka na. Sasabihin ng nakakarinig sa'yo, nagsisinungaling ka. Sasabihin din ng doktor, nagsisinungaling ka. Alam niyo po ba ang pagsisinungaling ay hindi nagsasabi ng katotohanan? Okay. Para po sa kanila, na hindi po nakikita ang mga bagay na ating nakikita, ay tayo talaga ay nagsisinungaling. Dahil hindi nila po alam. Dahil ang anak ng Diyos mayroon ng dalawang mundo. Okay? Sila, isa lang ang mundo nila. Natural na mundo. Pero tayo, dalawa na yung mundo natin. Natural na mundo at spiritual na mundo.
At sabi ng espiritual na mundo, biblical report, by whose stripes you were healed. Hindi naman tayo niloloko dyan eh. Hindi naman tayo nagloloko dyan. Meron tayong basihan. Meron tayong basihan na tayo ay magaling na. Okay? Pag sinabi sa ito, nagsisinungaling ka eh. Pintuan yun ng ebanghelismo. Totoo sinasabi ko, magaling na ako dahil yun ang sabi sa akin ng aking Diyos. 1 Peter 2:24. Pasok ka na. Patanggapin mo yung kausap ko. Kahit yung doktor na kumakausap sa'yo, kung nagtatanong siya, bakit po sinasabi niyo magaling na kayo? Lumabas na po yung CT scan, lumabas na po yung MRI, lumabas na po yung result. Yung test ninyo, meron pa po kayong sakit at ang sakit po ninyo ay malubha. Pero bakit po ninyo sinasabi na magaling na kayo? Dahil yun ang sinabi sa akin ng aking Diyos. By whose stripes you were healed. Lagi po natin i-declara ay blessed and highly favored. Sa dito ako, pinagpala ako. Hindi mo pinagpala yung lagi kang may sakit. Kaya lagi mo utusan niya karamdaman na yan. Ikaw karamdaman, wala kang karapatan sa aking katawan. Kaya umayos ka sa pangalan ni Jesus. Dahil sa pamamagitan ng mga suot ni Jesus, ako ay magaling na. Amen? Pag tinanong ka, kamusta ka na? Ito, kasagutin mo sa natural. Ito, sana gumaling. Okay? Ito, umiigi unti-unti. Hindi na mga sagutan eh. Ito, parang papagaling ka. Kamusta ka na? Ito, mamamatay na. Hindi kasi minsan talaga pinasabi natin ito. Mga kapatid, sumagot po tayo ng umaayon sa Biblia. Tayo mga anak ng Diyos. Kung natural, kung unbeliever, may intindihan po natin. Pero kung ikaw ay believer, today sinasabi ko po sa inyo na kayo po ay magaling na. Hindi na po dapat lalabas sa inyong bibig na ako ay mamamatay na, ako ay lulubha sa karamdaman, hindi na yata ako gagaling. Iwaksin po natin ang ganyang kaisipan. Dapat po namin tindigan yung sinasabi sa atin ng Diyos na matagal nang nakasulat. Hindi ka pa buhay, pitos ka pa lang, or hindi pa nagtatakbo ang iyong mga magulang, nakasulat na yan. Intindihan? Hindi pa nagtatagpo ang mga magulang mo, pitos ka pa lang, hindi ka pa naipapanganak. Isa sa mga magandang mensahe sa atin ng Diyos, ikaw ay magaling na. Palakpakan po namin tayo. Ngayon, pag tinanong ka, kamusta ka na? Sabihin mo, magaling na ako. Magaling na ako. Ako'y pinagpala at pinaburan. We should handle our feelings dahil pag hindi mo na-handle ang iyong feelings, ay hindi makakalabas o makakaalagwa ang himala sapagkat hindi makapagtatrabaho ng maayos ang pananampalataya. Let me, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Huwag po natin i-interpret kung ano ang sinasabi ng Biblia na sarili natin kaunawaan. Minsan kasi binabaluktot kasi may nagsasabi ito daw ay hindi tungkol sa physical, kagaya ng 2 Corinthians 8:9, hindi raw yung tungkol sa material. Ang sabi sa 2 Corinthians 8:9, si Jesus, bagamat siya ay mayaman, naging mahirap upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, tayo ay yumaman. Ang sabi po ng ibang nagtuturo, yun po ay spiritual. Hindi po natin makatanggap na yun ay spiritual. Si Kristo ay naging mahirap upang tayo ay yumaman spiritually. So si Kristo ay naging mahirap spiritual.
para tayo ay umaman spiritual. Nakatanggap niyo ba si Kristo naging mahirap spiritual? Pero naniniwala po ba kayo si Kristo napakayaman? Then, bakit sa pinanganak sa sabsaban? Yung iba sa inyo, pinanganak sa bahay, sa ospital. May kumadrona. May maraming nurses. May sariling doktor. Pero si Kristo nung pinanganak, ang kasama kambing. Anak ng kataas-asang Diyos. Sa sabsaban, mabaho doon. Nakapasok na po ba kayo sa mga kahayupan? Hindi mo po yun term eh. Sa kulungan ng hayop, sa mga kulungan ng hayop, di ba mabaho doon? Ako po, meron po kami poultry, manukan, mabaho po doon, may mga ipot ng manok, o kung nakapasok na po kayo sa babuyan, mabaho din po doon. Mga kapatid, doon pinanganak si Jesus. Pwede naman gawin ng Diyos na, O Maria, ito ang tatlong tipak na ginto. Ipanganak mo ang aking anak sa mamahaling ospital. Pwede po bang gawin ng Diyos yun? Yes! Kanya lahat ng bagay. Pero bakit pinanganak sa sabsaban? Ano pa nangyari ng buhay si Jesus? Walang sariling bahay. Pero yung iba sa inyo may bahay. Maganda ang bahay. May apartment, kahit mapano. Si Jesus, nanghiram ng sasakyan. Nanghiram ng donkey. Yung iba sa inyo, may motor, may bisikleta. Pero si Jesus nanghiram ng donkey. Nung namatay si Jesus, nilagay sa hiram na libingan. Ang gamit ni Jesus, iisa lang. Totoo ba na naging mahirap sa dito sa mundo ito? Yes. At sa pamamagitan ng kahirapan niya na yan, isipin mo mabuti mga kabiyaya. Pinanganak siya sa sabsaban. Tiniis niya yun. Tiniis yun ng Diyos Ama. Tiniis ng Diyos Ama na si Jesus ay walang sariling bahay. Tiniis ng Diyos Ama na si Jesus ay iisa lang ang damit. Tiniis ng Diyos Ama na si Jesus ay ilibig sa hirang na libingan para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan at pinagdaanan niya, ikaw ay mapayaman. And yet, sasabihin ng ibang tagapagturo na ito ay spiritual, hindi po natin yung matatanggap. Bahala sila. Ito ay isang napakagandang himala sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kahirapan ni Jesus, tayo ay kanyang pinayaman. Amen. Do you agree? Palagpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano po natin tatandaan? Nagsakripisyo ang ating Panginoon Jesus para tayo ay mapayaman. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay kanyang mapagaling. Yan po mga sakripisyo. Yan po mga pangako na dapat po natin tinitindigan. Yan po mga pangako na dapat po nating laging dinideklara. Amen? Ikaw ay magaling na, ikaw ay pinagpala at pinabulan. Let me give you a classic example. Sabi po sa Matthew 14:25, during the fourth watch, sabi po madaling araw, between 3 a.m. to 6 a.m. The fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. 26. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, sabi nila. They said and cried out in fear. So, yung fear, yan po ay pakiramdam. Tama po ba? Maramdaman nila, natakot sila. It's a ghost, they said and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage. It is I. Don't be afraid. Alam ni Jesus ang kanilang feelings. Kaya sinabi ni Jesus, don't be afraid. Huwag kayong matakot. Okay? Sabi po sa 28, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Sabi ni Jesus, come, halika. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. On one word,
on one word, come, nang marinig niya ang given word na come, lumakad po si Pedro sa tubig. Hindi po natin kailangan kung minsan mga kabiyaya ang buong sermon para mapagpala. Ang kailangan lang po natin is one given word at ikaw ay blessed na. Ikaw ay pinagpala na. One given word, kagaya to. Sabi ni Jesus, come. Yun lang ang ginamit ni Pedro. Come, halika. Bumaba si Pedro sa bangka at nakalakad sa tubig. Isang magandang himala. Gaya po ng tetelestai. Tetelestai. Alam niyo po itong tetelestai? Ano po ibig sabihin nito? It is finished. Sa Greek, one word lang, tetelestai. Ang meaning po nito, teleo, means paid, bayad na. Paid in full. The debt is paid in full. Kaya ikaw, pag nakabayad ka ng mga utang, pwede mong sabihin tetelestai. Tetelestai. Okay? Dahil paid in full. Pero ito po ay spiritual. Ito po ay tungkol sa Diyos. Hindi pwede sabihin, pag sinisingil ka ng pinagkautangan mo, tetelestai. Paid in full. Sabi ng pastor namin. Kaya huwag ka nang maningil. So, hindi po gano'n to. Tetelestai, yung pagkahawag ang puso natin sa Diyos na kasalanan, binayaran na ng ating Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin. Pero, pwede rin naman po itong tetelestai ay magamit po natin sa pagbabayad sa ating utang dito sa mundo ito. Dahil tetelestai, tinapos na ni Kristo ang kahirapan. I believe, kung kayo ay mayroong malaking utang o pinagkakautangan, mababayaran ng mga. At sa susunod kayo na po ang magpapautang. Dahil kayo ay mayaman na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pero huwag niyo pong gagamitin na pag sinigil, tetelestai. Huwag na akong sinigil. Sabi ko, pastor namin bayad na. Ito po ay pinayaran na ng ating Panginoon Jesus yung kasalanan na meron tayo. Okay? Kaya tayo po ay makakahinga ng maayos. Perfect tense, completed action with ongoing result ang tetelestai. Kaya walang karapatan sa iyo ang kasalanan, walang karapatan sa iyo ang kahirapan, walang karapatan sa iyo ang karamdaman. Dahil binayaran na ni Jesus lahat yan sa krus ng Kalbaryo. Kaya masasabi mo na ako ay pinagpala, pinamuran ng Diyos. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah. Lagi po natin idideklara ang mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Gaya nito. I am healthy. I am wealthy. I am good looking. O pumili kayo, gusto niyo ba ang sabihin niyo ay, ako ay mahirap, ako ay may sakit, at ako ay pangit. Kayo na lang. Kayo na lang. Pero, mas gusto niyo ba ito sabihin, I am healthy, I am wealthy, I am looking good? Gusto niyo ba sabihin yan? Sabi natin isigaw. Dahil alam niyo ang sabi ng Diyos kung ano narinig. Anak, kung ano narinig ko na sinasabi mo, ay siya kong gagawin. Kaya kung ito ay sasabihin natin araw-araw, ito ang mangyayari sa atin. Gawin po natin ngayon. Gusto ko yung malakas yung dumagalundo. Dinig hanggang phase 1. Okay? 1, 2, 3. I am healthy. I am wealthy. I am good looking. Nakapakan natin yung Panginoon. Ano yung gusto kong gawin? Pwede ba na mag-take ng video yung nasa liburan? Video sa liburan. Gusto ko sabihin natin ito, I am healthy, I am wealthy, I am looking good. Ooh! So, parang mo hindi ka nagkalimusan. Okay? Ano muna? Ano natin? Try natin. Okay? Subok muna, subok. Gusto ko yung malakas, madulog ito. Tapos, woo!
Ganun. Hindi kasi ako makapagpalseto eh. Hindi ako nagpapalseto. Okay, 1, 2, 3. I am healthy! I am wealthy! I am good looking! Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay na yun. Okay na. Ako, bakit? Okay na. Okay. Nagulat yung bata. Nagsimba na yung bata. Okay, so lagi po natin inilidala. Post mo yan sa ating group. Kapag post mo yan sa ating page, kapag ikaw ay nakakaramdam ng kahirapan sa kalusugan, kahirapan sa pananalapi, ay pakinggan mo yan. Nandyan ka, kasali ka dyan. Sinigaw mo, I am wealthy, I am healthy, I am good looking. Amen, palakpakan natin. At yan po ang nangyayari sa inyo dahil yan po ang narinig ng Diyos na sinabi natin. Amen. Huwag na huwag po natin sasabihin na, ito, mamatay na. Ito, paluha na paluha. Wag, please, don't. Kung yun po ang sasabihin niyo, yun po ang gagawin ng Diyos. Amen. Sabihin mo, mayaman ako. Sabihin niyo ba, mayaman ako? Mayaman ako! Ano nito, binsible nyo ba? Gusto ko malakas. 1, 2, 3, mayaman ako! Magaling na ako! Magaling na ako! Hallelujah. Palakpakan natin ito. Ako yung national service na ito po lagi natin dapat sabihin. Amen? Maliwanag po, mga kapilya, dapat lagi po tayo nagsasalita ng mga buhay na salita. Pastor, bakit turo kayo ng turo ng kagalingan? Lagi na po sakit. Minsan nagtatanong niya yan. Ang lusog-lusog po, yung lalo na akong sakit. Pero turo kayo ng turo ng kagalingan. Kailan ka magtutukod? Pag may bagyo na? O pag wala akong bagyo? Di ba pag sinabi ng balita, magkakaroon ng bagyo sa susunod na 3 araw. Be ready. So ito, magtutukod ka, magpapako ka, yung maglalaba ka na, o maghahanda ka. Gusto nyo ba na sa kanya kami magturo ng kagalingan pagka puro naka-wheelchair na kayo lahat? Ang pangit yung tingnan. Magsisimba kayo, naka-wheelchair kayo lahat? Ang pangit yung tingnan. Nakakuha niyo ba? Nakakuha niyo ba? Kailan tayo magtutukod pag nandyan yung bagyo? Mga kabiyaya, tinuturo po namin sa inyo in advance. Kaya po nung you were healed, hindi ka pa buhay, nandun na yun. Inuna na yun ng Diyos na balang araw magagamit po ninyo. Pero kung kayo ay malakas na ngayon at alam nyo na kayo ay healthy, hindi na po kayo darating sa punto na i-wheelchair pa kayo pagpunta sa bahay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa Matthew 14:29, come. He said, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Something happened in verse 30. Ano nangyari sa verse 30? But when he saw the wind, sense of sight, he was afraid. Feelings. Naapektuhan ang kanyang feelings. Siya ay natakot. And beginning to sing, cried out, Lord, save me. Siya ay natakot, nag-alala, nag-alinlangan, naapektuhan ang kanyang feelings. Immediately, Jesus reached out his hand and called him. You of little faith, he said, why did you doubt? You of little faith. Again, binabasa po tayong little faith. Ito po ay hindi po faith. Ito po ay hindi po little in measure. Ito po ay expression. Okay? Kasi kung napag-alalan nga po natin na we have the same kind of faith and measure of faith, hindi po ito little in measure. Kasi kung
Kung issue ang palakihan ng pananampalataya, bakit meron tayong nabasa sa Biblia na maging sing laki lamang ng buti ng mustasa ang iyong pananampalataya ay maaari mo ng palipatin ng bundok? Bakit kung issue ang malaking pananampalataya, bakit hindi sinabi ng Diyos na maging sing laki ng bundok ang iyong pananampalataya para mapalipat mo ang isang buti ng mustasa? Bakit hindi binalikan? Okay? Pero bakit kasing liit ng buti ng mustasa? Hindi po ito little in measure. He said, why did you doubt? Ang problema po dito, ang issue po dito ay doubt. Dahil yung little faith, yun po ay expression. Anong merong faith si Pedro? Little faith. Ayun, sabi yun. You of little faith. He said, why did you doubt? Anong faith meron si Pedro? Little faith. Oh. Meron sinabi ng Diyos, little faith. Ano yun? Yung little faith, yun ang nakapagpalakan sa kanya sa ulit. Okay? Little faith. Yung faith na meron siya na yan ang ginamit niya na makalakad sa ibabaw ng tubig. Kung para doon sa 11, di ba 12 sila? Yung 11, kagad-labi lang na nanonood at nakahawak sa bangka, todo kapit sa bangka, baka sila ay mahulog. Alam niyo po ba mga kapatid kung gaano kadelikado ang kahit sabihin natin marunong ka lumangoy, ako kung marunong po ako lumangoy, lumaki ko ako sa ilog, ang lolo ko ay chokoy. Kasama ako ng aking tatay mag-isla sa dagat. Noon. Marunong po ako lumangoy. Pero pag ang mga mangingisda, marunong lumangoy, si Pedro mangingisda po yan. Diba? Sabi nga ni Jesus sa kanya, gagawin kitang mga nalakayan ng tao, hindi na ng isda. Sumunod siya kay Jesus. Alam niyo po ba, napakahirap pong lumangoy pag kami ano. Kahit sabihin mo, professional kang lumangoy, magaling kang lumangoy. Pag malakas ang alon, malulunod at malulunod ka. Kaya si Pedro nagkaroon ng pag-aalinlangan. Kasi lumakad sa bangka. Wala naman siguro 1 kilometro yung nilakad niya sa bangka. Kaya niya naman siguro lumangoy pabalik kung marunong siya lumangoy. Alam ko naman marunong siya lumangoy dahil makangisda siya. Yun ang profession niya. Pero yung may alon, mahirap po talaga lumangoy yung may alon. Mahirap, maaari kang malunod. Kaya si Pedro ay nag-alinlangan. You of little faith, ito po expression not measure because we all have the same kind and measure of faith. Kung need natin ng big faith, ay kaya sabi ko sa inyo, kung need natin ng big faith, bakit? Sinabi na maging singit lamang ng buti ng mustasa ang pananampalataya na meron tayo ay papalipat natin ang bundok. Bakit ka nag-alinlangan? When you saw the wind, sense of sight ang nagpalaya sa kanya. Sense of sight ay nawalan po ng trabaho na maganda yung kanyang pananampalataya, yung ginamit niya ang kanyang sense of sight, naapektuhan ang kanyang feelings, hindi ko masabi yun, sorry. Nawalan, hindi nakapagtrabaho ng maganda yung kanyang pananampalataya. Kasi naalakad na siya eh. Ayun na yung himala na makalakad siya sa tubig. Sabi mo ako sa inyo from Genesis to Revelation, walang taong nakalakad sa tubig, si Pedro lang. At si Jesus, na Diyos. Silang dalawa lang, for the record, ang nakalakad sa tubig. We should fix our eyes on Jesus. Malaking apekto sa buhay natin ang ating nakikita, nararamdaman. Kaya dapat natin matutunan. Ituon lamang natin sa Diyos ang ating atensyon. Kung sinabi ng Diyos na, eyes to eyes siya kay Jesus, then nakalakad siya sa tubig. Hindi pa niya napapansin ang hangin, ang alon, hindi niya pa napapansin nung siya ay naka-eyes to eyes kay Jesus.
Pero nung siya ay nakakalakad na sa tubig, noon niya lang napansin na may alon, may malakas na hangin, naapektuhan ang kanyang feelings dahil sa kanyang sense of sight, kaya siya lumubog. Aral po sa atin mga kailangan. We need to walk by faith. We should walk by faith, not by sight. Kung ano makikita, okay. Pagbukas mo ng wallet mo, walang laman, okay. Yun ay fact. Totoo ngayon. Pero meron din totoo sa Biblia na ikaw ay mayaman. Totoo ngayon, ikaw ay nakaratay sa higaan at masakit pa. Totoo ngayon, may medical report. Pero may biblical report. Depende sa iyo kung ano ang tatanggapin mo. Kung mag-i-stay ka sa iyong feelings o mag-i-stay ka sa sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya pag tinanong ka, lagi, pag tinanong ka palagi, how are you? Ang lagi niyo pong isasagot ay all is well. Amen. Palakpakan po natin. All is well. Kung natin sasabihin na, eto, papahina ng papahina. Eto, sana bumalik. Lagi mo natin dyan sabihin, all is well. Yan. I am healthy, I am wealthy, I am looking good. Pag-isip mo sa umaga, sabi mo, I am healthy, I am wealthy, I am looking good. Pag laging ganyan ang ating sasabihin. Sa dami ng sinabi ko, mga kabiyaya, ito lang ang tandaan mo. One given word. Tatlo yan. I am healthy, I am wealthy, I am good looking. Dahil sinasabi ng Diyos na kung anong naririnig ko na sinabi mo ay siya kung gagawin. Kung naririnig ng Diyos, I am healthy. Ang sabi ng anak ko, I am healthy. Your wish is my command. You're healthy. Ang sabi ng anak ko, I am wealthy. Kaya ba ng Diyos na kayo payamanin? Kaya. Your wish is my command. Mayaman ka na. I am good looking. Pagtingin mo sa salamin, hindi pa. Tuloy-tuloy lang. Sabihin mo naman sabihin, I am good looking. Malay mo sa ika 70 years old mo, good looking ka na. I am good looking. So, kaysa naman sabihin natin na ako'y pangit. Ayun na lang. Kaysa naman sabihin natin na ako ay may sakit. Kaysa naman sabihin natin na ako ay naghihirap, mahirap sa laga. Huwag po. Huwag po natin sabihin. Alam niyo po ba, nalulungkot ang Diyos pag sinasabi ko ang mga bagay na yan. Mga patay na salita. Why? Anak, sinabi ko na eh. Kaya na ang salita. Sinabi ko na sa iyo sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo magaling ka na. Sa pamamagitan ng kahirapan ni Kristo magaling ka na. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ikaw ay ligtas na. Masakit sa Diyos kung hindi natin yung papaniwalaan. I'm sure naman na sa tagal-tagal natin pagsasama dito at pakikinig ninyo ng salita, ito ay inyo nang pinaniniwalaan. I am healthy, I am wealthy, I am good looking. Amen. Palakpakan natin. Hallelujah. Sabi po sa 1 John 4:18, there's no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Yung punishment po dyan sa Greek ay kolasis. Ang meaning po ng kolasis, dwarf. Or duwende. Dwarf. Pag sinabi bang dwarf, ano yung una nyo naiisip? Maliit. Okay. So yung punishment po dyan ay kolasis. Dwarf. Because fear has to do with punishment. Kolasis. Dwarf. Pinaliliit ka.
Natandaan niyo yung 10 spies na pinadala, 12 spies na pinadala ni Moses, yung 10, ang sabi? Tipaklong lamang kami. Pero mo, ang titinong nilang tao, ginawa nilang tipaklong ng kanilang sarili. Tipaklong lamang kami. Tipaklong lamang tayo sa mga kalaban. Hindi ba nanliit sila? Kung ikaw ay lalakad sa mundong ito nang may takot, manliliit ka talaga. Takot ka sa boss mo. Manliliit ka. Mawawalan ka na ng kumpiyansa sa iyong sarili, hindi ka na magiging mahusay sa trabaho. Dahil nanliliit ka. Madami pang bagay. Baka panliliit sa iyo. Baka panliliit sa iyo, pati sa iyo pananampalataya, mahahaluan ng pag-aalinlangan. Kaya yung five natural senses ay napakalaki tuloy sa iyong harapan. Naintindihan yung five natural senses, nakikita mo, naririnig mo, naaamoy mo, nahahawakan mo, ay naging napakalaking bagay sa iyong harapan, samantalang ikaw ay napakaliit na. Kaya, huwag po tayong matakot. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Tingnan po natin yung isa pang kwento dito. Luke 8:49. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead. He said, don't bother the teacher anymore. Papunta si Jairus kay Jesus, sinalubong siya ng kanyang tauhan, sabi, patay namin yung anak, huwag mo nang abalahin pa ang gulo. Sabi ng kanyang tauhan. Hearing this, Jesus said to Jairus, narinig ni Jesus, don't be afraid. Ano ba sinabi ni Jesus? Don't be afraid. Huwag kang matakot. Just believe. Mga kapatid, isama niyo na ito sa pinatatandaan ko sa inyo. Kalimutan yung lahat ng sinabi ko, sama niyo ito. Don't be afraid. Just believe. Ano man ang pinagdadaanan niyo sa buhay, don't be afraid. Just believe. And she will be healed. Sabi ni Jesus. Ganda na sinabi ni Jesus. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Nung nagpunta sila doon sa bahay, hindi po sinama ang maraming tao. Ang sinama lang si Peter, si John, at si James, at yung mga magulang. Ayan, alam po sa atin, pag meron po tayong pinagdadaanan, hindi po lahat ay ating pinagsasabihan. Hindi po lahat ay ating kinasasamahan. Okay? Dahil hindi lahat ng tao ay makakatulong sa iyo. Hindi sinama ni Jesus dyan yung nagbalita na patay na yung anak, huwag mo na mabalahin ng ulo. Kasi yung nagbalita na yun ay sa pagsasalita niya, hopeless na eh. Di ba? Hopeless na eh. Sinalubong si Jairus, huwag niyo na mabalahin ang guro, patay na yung anak. Hopeless na yung kanyang balita. Hindi siya sinama ni Jesus yan. Dahil pwedeng magkaroon pa ng doubt. Okay, sinama lang si Peter, si John, and James. Kung minsan kasi meron kang problema, inopen mo sa iyong kumpare na hindi anak ng Diyos, lalala lang eh. Sa totoo lang. Pare, may tumutubo sa akin bukod sa likod eh. Sabihin ng kaibigan mo, cancer yan. Ito pwedeng tigawat lang yun. Cancer agad. Tapos, hindi tigawat eh, medyo malaki. Di ba pwedeng pigsa lang? Cancer agad? Hindi naman cancer, pero sinasabi mo cancer, magiging cancer na.
Tapos tatakotin mo pa. Diyan namatay si Mari, yung kapitbahay namin natin. Ganyan-ganyan namatay. Wala na. Takot ka na agad. May problema na agad. Pumasok na yung doubt. Nalalaro na sa isip ko, mamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Nalimutan mo, dapat kinausap mo, kabiyaya. Sabihin mo, kinausap mo, kabiyaya. May tumutubong bukol sa likod ko eh. Sabihin mo, kabiyaya, wala yan. Dahil sabi ng ating Diyos, by whose stripes we were healed. Nakadepende rin sa mga taong kasama natin, mga kabiyaya, kung minsan. Dahil minsan naman may mga unbeliever naman na okay, pero madalas hindi okay. Pero mas okay kung kapwa tayo nagkakaintindihan ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Ang una nating lalapitan, Diyos. Pangalawa, yung mga kapatid natin sa pananampalataya, ang una nating lalapitan. Gaya nito, ang sinama lang ni Jesus, si Peter, si John, and James, and the child, father and mother. So sila lang. Sabi sa 52, describe a scene where people are wailing and mourning over a young girl who has died, but Jesus intervenes, telling them, stop weeping, for she is not dead, but sleeping. Nung papunta si Jesus doon sa bata na patay, nag-iiyakan yung mga tao doon, nag-iiyakan, malungkot dahil nagluluksa dahil patay na. Sabi ni Jesus, stop weeping, for she is not dead, but sleeping. Tingnan niyo yung next verse. They laughed at him. Ang ganda ng talent nila. What a shape of emotion. Ano yung una? Umiiyak daw eh. Sabi eh. Nung sinabi ni Jesus na siya ay buhay, natutulog lang, tumawa, nagtawanan, nag-shift agad yung emotion nila from crying to laughing. Wow! Knowing that she was dead, but he took her by the hand and said, my child, get up. Her spirit returned and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Nabuhay bata? Yes. Nabuhay bata. Tingnan ninyo, nasa kapaligiran ng pamilyang Jairus ay mga hindi mananampalataya. And then, isang trip mo lang, pwede kang maapektuhan. Pero iba sabi ni Jesus sa kanila, natutulog lang, gigisingin ko yan. Natutulog lang ang bata, hindi siya patay, gigisingin ko lang. Pinagtawanan si Jesus, ayun lang. They laughed at him. Samantalang nung una, umiiyak sila, tapos bigla silang tumawa. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya si Jesus ang ginawa, tatlo lang ang kanyang pinapasok na kasama. At yung mga magulang ng bata, sila lang. Kaya mga kapatid, mga kabayaya, please remember this. Pag may problema kayo, unang-una yung kakausapin ng Diyos. At pangalawa yung kakausapin mga kapatid ninyo sa pananampalataya. Huwag na huwag yung unang kakausapin ng unbeliever. Please, utang na loob. Huwag na huwag po ninyong kakausapin ng unbeliever. Diyos muna ang kausapin ninyo, pangalawa mga kapatid ninyo sa pananampalataya. Dahil kung mauunahin yung kausap ay unbeliever, mauunahan agad kayo ng bad news. Sigurado. Mga hindi nananampalataya sa sigurado. Guru, ito tigawad ka, sasabihan ka ng cancer. Namumuo pala, sabihin mo na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ako ay magaling na. And then magugulat ka, yung tumutubong bukol na yan ay mawawala na. Amen? Palakpakan natin ang mga nervyusin ka kaagad. Pag ang
ang nakausap mo ay hindi kapananampalataya. Yet he did not waver to unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Romans 4:21, being fully persuaded that God has power to do what He had promised. Okay. Sabi po sa Bible, meron pong 366 verses in the Bible. So, bawat araw ay meron tayong baon na fear not, fear not, fear not, fear not. Huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. I will not die but live. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito ako, nandito ako. Anak kita, huwag kang matakot. Ibig sabihin mo sa kanila, huwag kang matakot. Gumising ka, huwag kang matakot. Para tutulog eh. Ang galing mo. Gumising ka, huwag kang matakot. Okay? Alam niyo mga kapiyaya, nung ako po ay nagtatrabaho nung nasa Jollibee pa ako, puro ako nag-Jollibee dati. Meron akong kaibigan sa amin sa Bulacan. Nag-chat sa akin, sabi niya, tulungan mo naman kami. Tulungan mo kasi ang nanay ko ay hindi na kumakain, hindi na rin natutulog. Dahil yung nanay niya ay dialysis patient. May trabaho ko noong that time. Pag-out ko sa trabaho, umulit ako sa amin sa Bulacan. At pinuntahan ko yung kaibigan ko yun. Dialysis patient ng nanay niya. Hindi na kumakain, hindi na natutulog. At iyak na iyak. Eh, pagpunta ko po doon, pinaliwanag po sa kanya ang salita ng Diyos. And then, huwag siyang matakot. May Diyos. Tinuruan ko siya ng healing. Nag-pray kami. Kasi ang sabi sa akin ng kaibigan ko ay hindi raw siya handa na kunin ng Diyos ang pananampalataya. Bata pa ang pananampalataya. Nag-pray kami, and then pagkatapos kami mag-pray, siya ay nakatulog. At naging maayos ang pananampalataya. Pag-uwi ko nang sumunod na rin ko, nakita ko naglalaba. Kapag nalaba pa, yun ay himala ng Diyos at humaba pa ang kanyang buhay. Amen. Palagpakan natin yung mga ilan. Ang sabi na, huwag matakot, huwag matakot, huwag matakot. Kaya kayo mga biyaya, huwag kayo matakot. Kung anong sitwasyon na meron kayo, huwag kayong matatakot. Don't be afraid. Don't be afraid. Meron pa pong isang istorya dito, kabiyaya. Tinawag niya ang kanyang pastor upang siya ay panalangin. Bedridden, matagal nang nakahiga sa ospital. At nung nagpunta yung pastor sa ospital, pinanalangin yung pasyente. At bedridden na, pagkatapos nilang malalangin, lumakas, nakatayo, at gusto nang umuwi. Siyempre, sa ospital, hindi na pwedeng umuwi. Walang permiso ng doktor. So, inantay ang doktor para makauwi. Lumakas siya, nakatayo siya. Kung dumating ang doktor, sabi ng doktor, "Oh, Nay, saan ka pupunta?" Sabi niya sa doktor, "Gusto ko na pong umuwi dahil ako po ay magaling na." Tama rin sinabi niya. Siya ay magaling na. Bedridden sa matagal. Nakatayo siya. Siya ay magaling na. Inakbayan siya ng doktor at sabi ng doktor, "Nay, sino nagsabi sa'yo magaling ka na? Eh, cancer ang sakit mo." Sumunod na pangyayari, yung nanay na yun, nahiga, nagsuka, at kinagabihan na patay. I believe na yung pangyayari po ngayon, siya ay gumaling na. Pero nung narinig niya
sa mga labi ng doktor na cancer ang sakit niya. May namuong tako, namuong pag-aaral na siya ay namatay. Mga kabiyan, kailangan po natin maging matatag na tayo ay hindi dapat natatakot. Amen? Kailangan natin maging matatag dahil may pangako ang Diyos. Ito ang pangako ng Diyos. Sabi sa Psalms 118:17. Ano sabi dyan? I will not die, but live, and will proclaim that the Lord has done. I will not die, but live. I will not die, but live. Yan ang lagi yung sasabihin kung ano yung karamdaman. I will not die, but live. Sabi mo sa Job 14:5, man's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limit. He cannot exceed. Nakatakda na ang ating buhay dito sa lupa. Alam niya ng Diyos kung hanggang saan ang ating buhay. Pero meron din po mga premature death dahil sa ating kagagawan. Pag pinapasok natin ang gawa ng kaaway, maaari itong mangyari. Dealing with unbelief causes by natural knowledge, faith and sight are never compatible. Number 2, dealing with unbelief caused by natural knowledge, faith and feelings are never compatible. Kaya we must disable our 5 natural senses. Ano man ang narinig natin na hindi tumutugma sa salita ng Diyos, itapon mo. Ano mang makita natin na hindi tumutugma sa salita ng Diyos, iwaksin mo sa iyo. Amen? Para hindi mamunga ang takot sa iyo. At tayo ay dapat stick lang, tumindig lang sa pinangako ng Diyos. Amen? Dealing with unbelief caused by natural knowledge next week. Next week po kayo mawala. Gagawin po ang aralin na ito. Tayo po lahat ay manalangin. Amin naman nakil ng Diyos na pangalihan sa iyo po ng mas. Salamat po sa aming mga nakikita